Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon yung ating Philippine stock portfolio kung kamusta na no, for this week. As of right now, meron tayong 263,000 and we are down 7,200 pesos which is almost 3% ng pera natin. No? Okay, so in short, pababa tayo parang nakaraan, 1% yung lugi natin. So, talagang nagsasuffer yung Philippine stock market no, for this time. So, punta muna tayo sa individual stocks. So, Converge still at 98%. So, from 100, medyo bumaba ng konti. RFM, 31%. Medyo to stable lang to, no? Chill lang siya. And then, Security Bank at 28%. Pure Gold at 20%. Sa amin, may bagong bukas sa Pure Gold dito. So, actually, Pure Gold is staying strong, oh. Despite maraming OSAVE at Dali na nagbubukas. Mga kalaban ng ano yan. Kasi yung Dali, para silang Dollar General, eh. Parang mabababa yung presyo dyan sa Dali tsaka sa OSAVE dahil nga konti lang yung staff nila. Ang ginagawa nila, walang bagger, ikaw magbabag ng sarili mo. Wala silang plastic, no? So talagang ikaw yung parang self-service siya ang diskarte nila, pero sobrang ganda kasi sobrang daming nagbubukas na stores. Okay? So All Home, biggest loser pa rin natin at 38%, Merrimart at 35%, JJ Summit at 27%. So talagang down tayo, no. So titignan ko lang kung ano yung medyo mababa yung value natin. Merrimart, really a bad. All Home, Pure Foods, Certec, Bloomberg. Okay? So, ayan, mamaya pa sabihin mo sa natin lalagay. Tingin muna tayo ng news ng Pilipinas. So, dito, ang sabi dito, Philippines remittances fourth among the poorer economies in 2024. So, tayo sa pinakamahirap na bansa, no? Kasama tayo sa mga mahihirap na bansa. Pero sabi dito, pang-apat daw tayo sa pinakamataas na remittance among the poorer countries. So, dahil nga maraming Pilipino OFW, remittance talaga ang isa sa bumubuhay sa atin. So, ibig sabihin yung talent ng mga Pilipino, instead na dito nakikinabang, lumalabas na lang sila dahil ano nga naman gagawin mo dito, di ba, sa Pilipinas? Isipin mo, sobrang taas ng corruption, ng inflation, di ba? Sobrang nakakalungkot na yung mga talent. Instead na dito, nagbubuo ng business. Wala nangyayari dahil nga, kailangan mo lumabas. Kaysa magtrabaho ka dito ng 600, di ba? Abroad, kaya mong kitain yun ng doble. Pwede kang sumahod ng almost doble, di ba? So, nakakalungkot. But ayun, isa to sa mga news, no? Actually, it's a great news dito. Pero ito, medyo negative tong news na to, no? So sabi dito, Philippine payments position hits widest deficit in over 2 years. Oh. Yan. Ang ibig sabihin dito is yung gobyerno natin to. Ibig sabihin gumastos sila ng mas malaki sa budget nila, no? Deficit, when you hear the word deficit, ibig sabihin malaki yung mas mataas yung ginastos nila sa budget nila. Kumbaga sa individual, may 100 pesos ka. Pero ang bill mo or yung ginastos mo sa supermarket is 105 pesos. Kumbaga, sobra-sobra yung binibili mo sa budget na meron ka. Parang dito nabasa ko yan. Ayan, ito yung Philippine debt natin. 16 trillion yung utang natin. At the end of, at the end of October, sabi, over budget tayo ng 126 or overspent. Nag-overspent sila ng 126.95 billion. Higher than the 15.9 trillion balance, no? So, ayun, nakakalungkot. Ang laki. Isipin mo, 126 billion yung deficit natin. Diba? From isang buwan lang yon. So, ganun kalaki yung ginagastos ng gobyerno natin, di ba? So, ayun, wala na tayong magagawa doon. Bulok tong bansa natin. Hindi
hindi na natin maalis yun. So, as individual, dapat mong payamanin yung sarili mo, no? Para either makaalis ka dito or kahit nasa third world country ka, makapag-retire ka ng maayos. Okay? So, ayun lang naman yung news natin. Kasi nga, holiday, no? So, yung mga tao, pwede rin nagtitake profit, no? Pwede rin yun. Pero sa Pilipinas kasi, konti lang talaga yung nag-i-invest. So, yun, nakapag-decide na ako. Ilalagay ko yung another 5,000 natin sa Bloomberg. Okay, Bloomberry kasi Bloomberg is still part of mga mga gaming, mga casino yan ang hawak ng Bloomberry Resorts. BLOOM, yung ticker symbol niya. Doon ko ilalagay yung 5,000 natin. So, kapit lang. Alam ko na medyo nakakaalam mo yun. Nakaka-disappoint na ang laki ng binaba ng portfolio natin. Pero naalala nyo last week nung gumawa ako ng video, ang dami nating na-receive na dividend pala, no? Hindi ko napapansin. So, ayun, ang magdadala dito sa iyo is yung saving capacity mo. Kasi gusto ko ipakita sa inyo na pag nag-up yung Philippine stock market, kung gaano kalaki yung pwede nyo kitain. Sabihin natin, after 5 years natin ginagawa to yung puhunan natin around 1 million. Kasi dito ang puhunan na natin around 250,000 Yung naging puhunan mo, tapos down ka ng 7,000. Pero kung nakaka-receive ka ng dividend, ma-offset naman yun. Okay, so hindi naman talaga totally lost. Talagang kung i-compare mo lang sa cryptocurrency na sobrang volatile yung pagtaas-baba ng presyo niya. At least dito kahit paano, unang-una real companies yan. Makikita mo kung ano yung mga gandang company dito sa Pilipinas. Taga Pilipinas ka, alam mo yung mga magandang company, di ba? So, ayun lang naman yun. Okay, so at least dito, sariling atin to. Kaya lang yung presyo nga hindi naman gano'ng tumataas. Pero gusto ko ipakita sa inyo na kung magbo-bull run, gano'n ba kalaki yung pwedeng kitain dito. So, dito, patience ang labanan, no? So, siguro minimum 10 years ang hawak natin dito. Siguro 5, no? Kung talagang mararating yung bull run. Hoping na maraming maging investor dito sa Pilipinas para umunlad din yung bansa natin. And, ayun, I'll see you in the next video. Ulitin ko dito financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo and good luck kung mag-i-invest kayo. And, kapit lang, be patient and bye for now.